Kumusta mga idol? PBA update muna tayo. Christian Standhardinger may pagkakataon na mag-impake sa Terra Firma Jeep. Matapos nga na mapabalitang hindi na makakapaglaro si Stan sa remaining games ng Jeep sa Governor's Cup dahil sa hyper-extended knee injury, madaming lumabas na espekulasyon na hindi na siya babalik pa sa farm team. Hanggang Nobyembre na lang kasi ng taong ito ang kontrata ni Stan at hindi pa malinaw kung ano magiging plano niya sa kanyang basketball career. Madami ang manghihinayang kapag nagdesisyon siya na iwanan ng PBA at subukan na lang maglaro sa liga sa labas ng bansa kagaya ng B-League o di kaya ay KBL. Medyo may edad na din kasi si Standhardinger sa edad na 35 anyos kaya hindi na din gaano kataas ang demand niya para sumugal ang ibang koponan sa PBA kapalit ng kanilang mga star player. Kaya naman ang isa sa posibleng maging senaryo ay intayin ng ibang koponan sa PBA na mag-expire ang kanyang kontrata sa Jeep bago nila alukin ng offer ang Filipino-German. Malaking problema nga lang kung nasa rules ng PBA na kahit expire na ang kontrata ng kanilang manlalaro hawak pa din nila ang rights dito. May posibilidad kasi na gawin ito ng Jeep kay Stan para lang hindi siya mapunta sa rival team ng SMC. Alam naman natin na ganito ang ginagawa ngayon ng Northport Batang Pier kina Greg Slaughter at Arwin Santos, kung saan expired na ang kanilang kontrata sa farm team ng SMC pero hawak pa din nila ang rights sa dalawang manlalarong ito. Napabalita kasi na gustong kunin ng Converge si Greg Zilla at Spider-Man pero hindi sila basta papayagan ng Northport na maglaro sa ibang koponan hanggat hindi nila binibigyan ng clearance ang dalawang manlalaro. Gano'n na lang talaga kagrabe ang impluensya ng SMC sa PBA kaya kahit gustuhin man ni Stan na maglaro sa ibang competitive team sa PBA hindi ito basta-basta mangyayari nang walang hinihinging kapalit ang Terra Firma. Kaya naman isa sa mga best option niya ay maglaro sa abroad. Panigurado na magiging malaking isyo ang pag-alis ni Stan sa PBA dahil sa kagagawa ng SMC. Kapag nagkataon, magiging malaki na naman ang posibilidad na makuha muli ng Terra Firma ang top lottery pick sa susunod na taon ng PBA draft dahil bubulusok na naman pababa ng team standings ang Jeep. Sa ngayon ay 0-8 na ang Terra Firma matapos hindi mailusot ang panalo laban sa Converge na medyo napapailalim na din sa team standing. Medyo napaganda pa nga ata ang pagkawala ni Stan sa koponan dahil dalawang sunod na game ang muntik na nilang maipanalo. Nung nakaraan muntik na nilang mapilay ang Magnolia kung hindi lang pumasok ang layup ni Shabazz Muhammad. Sa kanilang laro naman laban sa Converge, naipasok ni Scottie Hobson ang 4-point shot buzzer beater na dumurog sa puso ng Jeep. Samantala, ang kapalitan naman ni Stan sa trade na si Isaac Go ay nagtamo din ng injury laban sa Rain or Shine. Hindi din naging maganda ang panimula ni Go sa Hinebra na sa tingin ng iba ay hindi siya fit sa sistema ni Coach Tim Cone. Si Go ay nag-average lang ng 3 points per game para sa Gin Kings. Hindi naman nag-expect si Tim Cone na matatapatan ni Isaac Go ang ginawa ni Stan noon sa Hinebra kaya baliwala lang kay Coach Tim na hindi maging scorer si Go. Ang importante lang sa Hinebra ay nakuha nila si RJ Abarrientos na kasama sa package ng Terra Firma kapalit ni Stan. Sa ngayon bumubulusok na pangat ang laro ni Abarrientos kaya masasabing ang Hinebra ang nanalo sa trade na ito. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood.